Okay, mga ka-agree. Kumusta kayo? May bago tayong pag-uusapan ngayon na siguradong makakatulong sa inyo. Isipin nyo, isang bagong kakampi sa bukid. Isang game changer talaga. Ito ang Oriza Max. Naisip nyo ba? Paano kaya kung pwede nating bakunahan ang ating mga pananim? 'Di ba? Parang tao lang. Isang paraan para bigyan sila ng proteksyon laban sa sakit bago pa man sila tamaan. Yan mismo ang aalamin natin ngayon. So ano nga ba itong Orisamax? Unang-una, hindi ito yung ordinaryong pataba na alam nyo. Masigit pa dyan. Isipin niya na para siyang isang buhay na kalasag. Gets nyo? Buhay. At ang trabaho niya, sabay siyang nagpapakain at nagbibigay ng proteksyon sa ating mga pananim. 2-in-1, ika nga. Siyempre, may sikreto yan, di ba? Sa likod ng galing ng Oriza Max, may isang secret ingredient. At ito ang aabangan nyo, hindi ito chemical. Uulitin ko, hindi chemical, kundi isang buhay na organismo na sobrang kapaki-pakinabang. Halika, silipin natin kung ano tong powerhouse na to. At eto na nga siya, ang bida ng kwento natin, Bacillus oryzicola. Medyo mahirap biggasin pero tandaan nyo yan ha, isa siyang napakalakas na good bacteria. Ang trabaho niya, makipagkaibigan sa halaman, tulungan itong lumaki at bigyan ng kakaibang proteksyon. Bacillus oryzicola, yan ang pangalan na dapat nating tandaan. Okay, mabilis ang tanong lang. Naalala nyo pa ba kung ano yung pangalan ng ating bida? Yung secret ingredient? Ayun, kung ang sagot nyo ay C, Bacillus oryzicola, tama kayo. Galing! Yan mismo ang puso, ang makina, ika nga, ng buong teknolohiya na to. Okay, so ngayon kilala na natin ang bida, alamin naman natin yung superpowers niya. Tinatawag natin itong dual action power. Ibig sabihin, dalawa ang pangunahing trabaho niya at ang maganda pa, ginagawa niya to ng sabay-sabay. Ano yun? Ang magpakain at magprotekta. Hatiin natin sa dalawa para mas malinaw. Sa isang banda, ito isang biofertilizer o yung tagapagpakain. Anong ginagawa niya? Well, syempre, nagbibigay siya ng sustansya. Pero di lang yon. Kumukuha pa siya ng nitrogen mula mismo sa hangin at ginagawang pagkain para sa halaman. At tinutulungan din niya ang halaman na maging mas matibay sa stress tulad ng tagtuyot. Galing no? Sa kabilang banda naman, isa siyang biocontrol o yung tagapagtanggol. Dito na pumapasok yung parang bakuna. Siya yung lumalaban sa mga peste at sakit, mga punggi at bakterya, at parang bodyguard, hinaharangan niya mga ito para di makapasok. Okay, focus muna tayo dito sa pagiging protektor niya ha, kasi ito yung pinaka-exciting na part. Paano nga ba gumagana yung sinasabi nating vaccine effect? Ang sekreto dyan, pinapalakas niya ang sariling immune system ng halaman. Yes, may immune system din sila. May technical term para dyan, Induced Systemic Resistance o ISR para mas madali. Pakinggan nyo to parang kwento lang. Step 1, yung bakterya natin, yung Bacillus, kinakausap o sinisinyalan niya yung halaman. Parang, hoy, gising! Step 2, dahil sa senyas na yon, ginigising ng halaman yung mga panloob niyang sundalo, yung mga defense system niya. At step 3, anong resulta? Ang buong immune system ng halaman naka-high alert na. Handa na siyang rumesponde at lumaban sa anumang sakit ng mas mabilis at mas malakas, parang pinraktis na, di ba? O sige nga, test ulit. Ano na nga ulit yung tawag sa vaccine effect na yan na nagpapalakas sa depensa ng halaman? Tama, C. Induced Systemic Resistance o ISR. Tandaan nyo yung ISR na yan ha, kasi yan talaga ang susi para maintindihan natin kung gaano kaepektibo ang Oriza Max bilang tagapagtanggol. Pero teka, may bonus pa. Hindi lang ISR ang sandata ng Bacillus. May iba pa siyang protective powers. Una, gumagawa siya ng sarili niyang natural na antimicrobials, parang mga antibiotics, na direktang pumapatay sa mga kalaban. Pangalawa, kumakalat at dumadami siya sa mga ugat at dahon na parang nagtatayo ng pader, isang physical barrier para di makapasok ang mga masasamang mikrobyo. At pangatlo, ito ang matindi. Parang resource grabber siya. Inaagaw niya yung iron o bakal sa lupa na kailangan ng mga pathogens para mabuhay. So anong nangyayari? Nagugutom yung kalaban. Di ba? Kompletong depensa talaga. Okay, tapos na tayo sa pagiging bodyguard. Lipat naman tayo sa ikalawang superpower niya, ang pagiging chef o yung tagapagpakain. Paano naman niya pinapalusog at pinapatatag ang ating mga pananim?
Ito, isa sa mga pinaka-amazing na kakayahan niya, yung tinatawag na nitrogen fixation. Alam nyo, yung hangin natin puno yan ng nitrogen, pero hindi yan basta-basta makain ng halaman. So anong ginagawa ng Bacillus oryzicola? Siya yung kumukuha ng nitrogen mula sa hangin at kino-convert niya ito para maging pagkain na kayang-tayang sipsipin ng halaman. Wow, 'di ba? Para kang may sariling maliit na pabrika ng abono na libre at non-stop gumagana para sa'yo. At hindi lang pagkain ang binibigay niya, pinapalakas din niya ang tinatawag na stress tolerance. Ibig sabihin, nagiging mas matibay ang halaman sa mga hamon ng panahon, yung matinding init o tagtuyot o di kaya yung medyo maalat na lupa. Ito yung mga totoong problema sa bukid, di ba? Malaking tulong to. So kung iisipin nyo, hindi lang ito tungkol sa resulta ngayon o sa susunod na ani. Ang mas malaking kwento dito ay yung pangmatagalang benepisyo. We're talking about building a partnership. Isang partnership para sa isang mas malusog at sustainable na agrikultura sa hinaharap. At ito siguro ang pinakamahalagang takeaway sa lahat. Yung pinakamalaking pakinabang talaga ay yung unti-unting pagganda ng kalusugan, hindi lang ng halaman, kundi pati ng mismong lupa. Kasi hindi ito yung parang band-aid solution lang. Alam niyo yon, isa itong pangmatagalang investment para sa kinabukasan ng ating mga bukirin. Kaya bilang pagtatapos, iiwan ko kayo ng isang tanong para pag-isipan. Paano nga ba natin mapapatibay ang samahan, ang partnership sa pagitan ng ating mga pananim at ng lupang bumubuhay sa kanila? Siguro, ang sagot ay hindi laging nasa paggamit ng mas malakas na kemikal. Baka ang sagot ay nasa pakikipagkaibigan sa kalikasan, sa pakikipagtulungan sa kanya sa halip na labanan siya. Ano sa tingin nyo?